Pag mainit na ang kawali, saka natin ito lalagyan ng mantika. Then, antayin natin uminit ang mantika, saka natin ilalagay ang tilapia para hindi didikit yung tilapia sa kawali. So, ayan guys, nakikita nyo, mainit na ang ating mantika. So, pwede na natin ilagay ang ating tilapia. Unahan na natin. Baka tignan tumagsik. So, ayan guys, medyo nagba-brown na siya guys. Ibaliktad na natin ang ating isda. So, ayan guys, ang ganda ng pagka prito niya. Dahil pinainit talaga natin yung mantika para hindi siya dumikit. So, antayin lang natin guys matapos pagprito lahat ng tilapia. So, guys, tingnan na natin kung luto na ang likod niya. So, okay na guys, oh. So, pwede na natin siyang haunin. So, haunin natin guys. Then, isunod naman natin tong dalawa pa. Wait lang natin mag-brown din guys, ha? So, ito guys, baliktarin na natin. Lang natin maluto yung kabila. So ito guys, tingnan natin kung luto na ba ang kabila. Okay. Okay na guys. So pwede na natin patayin ang apoy at tanggalin natin. Ito na yung pinrito natin na tilapia. So, ang gagawin natin, next step ay gagawa tayo ng sauce para sa sarsyadong tilapia. So, guys, sa paggawa naman ng sauce para sa ating sarsyadong tilapia, yung pinagprituhan natin ng tilapia, yun yung mantika na gamitin natin. Dito. Yan. Then, painitin natin. Saka natin igisa ang sibuyas, bawang, at kamatis. So, yan guys. Haluin natin.
next guys, maglagay tayo ng tubig. Then, paminta na durog. At asin. Saka natin ito takpan. So yan guys, kumulo na. Ilagay na natin isa-isa ang ating tilapia. Isunod ang itlog. So ito na guys, lalagay na natin ang itlog. Kuluin lang natin ng kaunti. So, ayan ang ating sarsyadong tilapia. So, ayan guys, oh.